hanggang saan ang makakaya mong ibigay dahil sa pagmamahal mo sa iyong kabiyak. Kaya mo bang gawin pati ang mga bagay na alam mong ikapapahamak mo o ng iyong konsensya? Maibigay lamang ang gusto ng iyong minamahal. Tunghaya ng nakakakilabot na kwento ng isang lalaking labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, kaya naman pinili niyang maging isang mananabas, asawa ng aswang. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Let's go! Kilala bilang isang tahimik ngunit napakasipag na tao si Tinoy. Kahit natatahi-tahimik ito at bibihira akong magsabi ng kanyang saloobin, marami itong mga kaibigan dahil bukod sa napakabait na tao nito ni Tinoy ay marunong din itong makisama. Ulila na sa mga magulang itong si Tinoy. 14 anyos pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit nito sa puso. Nakaagad namang sinundan ng kanyang ama makalipas lamang ang 1 buwan dahil naman sa sakit nito sa baga. Humina kasi yun, magbuhat ng yumao ang kanyang mahal na misis. 2 magkapatid sina Tinoy at ang ate niyang si Marieta. Ang kaso nga lang, maagang nag-asawa si Marieta at nagkapamilya, tsaka sumama sa asawa nito sa may parting Mindanao. Halos 1 dekada nang walang balita itong si Tinoy sa ate Marieta niya, kaya naman namuhay ito ng mag-isa. 27 anyos na si Tinoy. Nasanay na siya sa mahabang panahon nitong nag-iisa sa buhay. Pagtatabas ng tubo at pakikisaka ang ikinabubuhay ni Tinoy. Meron siyang 1 kubo na tinitirhan na itinayo pa ng kanyang yumaong ama noong bata pa lamang sila. Inaayos na lamang ito ni Tinoy sa tuwing may sira o may kailangang palitan. Dahil masipag itong si Tinoy, ay hindi mahirap sa kanya ang magkatrabaho. Sa tuwing wala pang anihan, meron at merong trabahong ibibigay sa kanya ang kanyang amo. Kundi ang magtanim ay maglinis, magsalansan o kaya ay katulong sa pagbabantay sa bukid. 6:30 ng gabi. Kakatapos lamang magsalansan ni Tinoy ng mga sako-sakong palay sa bodega ng kanyang amo nang sabihan siya nito na maagang gumising kinabukasan dahil magkakatay sila ng baboy at isasama siya nitong maghatid ng mga binibiling karne ng isang bagong mamimili nito. 2:00 ng madaling araw daw ay magkakatay sila ng 3, tsaka nila ihahatid. Marami raw yun at kailangan niya ng makakasama. May kalayuan din ang lokasyon ng mamimiling yon. Halos paanan ng bundok. Walang tangging pumayag si Tinoy sa kanyang amo dahil hindi uso sa binata ang salitang pagod at pahinga. Isa pa, ni minsan ay hindi pa nito tinanggihan ng kanyang amo. Kaya naman hindi siya nawawala ng trabaho dahil buong kumpiyansa ang amo nito kay Tinoy. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay iniabot na ng kanyang amo ang upa nito sa binata at pinauwi na upang makapagpahinga. 2:00 pasado ng madaling araw nang dumating si Tinoy sa bahay katayan, kagaya ng oras na sinabi sa kanya ng kanyang amo. Nagkatay sila ng 3 baboy. Mabilis nilang nagawa ito dahil mahusay na si Tinoy sa paggamit ng mga matatalas na kagamitan, gawa ng sanay na ito sa iba't ibang trabahong gaya nun. Ang bilin daw ng mamimili ay isama ang laman loob, pagpira-pirasuhin ng karne at linising mabuti.
Magliliwanag na nang matapos ang dalawa. Nagkape sila sandali bago ibinyahe ang karne sa kanilang mamimili at matapos yon ay bumiyahe na nga ang dalawa. Inabot ng ilang oras ang biyahe ng mga ito dahil sa layo ng bagong mamimili ng amo ni Tinoy. Nagkandaligaw-ligaw pa ang mga ito kaya makailang beses silang bumalik-balik. Hanggang sa marating nila ang isang malaking bahay sa may paanan na ng bundok. Nag-iisang bahay lamang ito, sementado at may napakataas na bakod. Hindi naman sobrang yaman kung titignan, pero masasabing may kaya kahit papaano ang nagmamay-ari nun. Nagtao po na ang amo ni Tinoy at mabilis na bumukas ang bakal na gate. Umarap sa kanila ang isang babaeng kung tatantyahin ay nasa edad 25. May itsura yon at napakaputi. Mahaba sobra ang buhok na lagpas puwet. Mapupungay ang mga mata at mapula ang mga labi. May katangusan din ang ilong nito. Ay Mang Amor, kayo pala. Ayos na ba ang mga order ko sa inyo? Oo Madam Elsa. Dala ho namin. Sige. Ibaba nyo na lang ho dito sa may garahe. Ako na hong bahalang mag-ayos mamaya. Sigurado ka Madam? Pwede naman naming ipasok na to sa loob eh. Kasama ko naman tong bata ko. Nga pala. Si Tinoy ho Madam. Siya ho ang katulong ko nagkatay. Mahusay po tong batang to. Tsaka masipag. Kumusta Tinoy? Ako si Elsa. Mabuti ho Madam Elsa. Kinagagala ko po kayong makilala. Iniabot ni Tinoy ang kamay nito para sana makipagkamay sa babae. Ngunit hindi iniabot ni Elsa ang kamay nito. Napansin rin ni Tinoy na hindi tumitingin sa kanilang mga mata si Elsa habang nakikipag-usap sa mga ito. Palaging nasa iba ito nakatingin sa tuwing magsasalita. Matapos maibaba ng dalawa ang mga karne sa loob ng garahe ni Elsa, ay iniabot na nito ang bayad sa amo ni Tinoy na si Mang Amor. Nagpaalam na ang dalawa, tsaka na umalis. Habang nasa biyahe, ay nagkwentuhan ng dalawa. Noy, anong masasabi mo kay Elsa? Ganda ba? Dalaga yon. Uli lang lubos kagaya mo. Kamamatay lang kasi ng mga magulang niya at mag-isa na lang sa buhay. Talaga boss? Paano mo naman nalaman? Naikwento niya sa akin. Doon ko nga siya naging customer eh. Nakilala ko lang yan nung nagawi ako sa pwesto sa palengke. Sakto mag-i-inspection ako sa pwesto namin noong bibili yan ng maramihang karne at naghahanap pa ng lamang loob ng baboy. Nagulat nga ako at di ko na malayang naikwento na niya sa akin ang buhay niya na para bang magkakilala na kami. Kaya yun, inalok ko ng maramihan at ipangkakatay ko kako siya kung ilan ang gusto niya. Ganun ho ba? Ano daw ba ang kinamatay ng mga magulang niya? Hindi na niya sinabi. Basta ang sabi niya, mag-isa na lang siya sa buhay. Alam mo bang naisip kita nang sabihin niya sa akin yon? Sipin mo parehas kayong ulilang lubos tapos hindi nalalayo ang edad ninyo at pareho kayong single. Baka tadhana na ang naglalapit sa inyo, Noy. Kaya nga, ikaw yung sinama ko ngayon eh. Ano masasabi mo? Namula ang mukha ni Tinoy sa sinabi ng kanyang amo at natahimik ito. Simula ngayon, Noy, ikaw na ang isasama ko sa tuwing may deliver kay Elsa. Ano, payag ka? Tumango si Tinoy habang nakangiti. Hindi nito maitanggi sa sarili na nabighani siya kay Elsa. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya na tila kilig na hindi niya maipaliwanag.
Kinikilabutan siya na ewan. Basta parang ang sarap sa kanyang pakiramdam na hindi niya naramdaman dati. Parang yung pakiramdam na bumalik yung pamilya niya. Ganon. Mas naging madalas na nga ang pagdadala ng mga kinatay nilang karne kina Elsa. Sa paglipas ng panahon ay naging malapit sa isa't isa sina Elsa at Tinoy. Hanggang sa tuluyan na ngang nag-amina ng isa't isa sa kanilang nararamdaman. May mga araw ding iniiwan na ni Mang Amor si Tinoy sa bahay ni Elsa at doon natutulog. Isang araw, kakaunti na lamang ang biniling karne ni Elsa. Napansin na rin ni Mang Amor na pakonti ng pakonti ang kinukuha nito. Sa pagkakataong yon, parang lugi na lang sila sa krudo dahil kaunti lang talaga ang kinuha nun nung araw na yon. Ilang kilo lang. Medyo dismayado si Mang Amor, pero ganoon pa man dahil suki niya ito ay inihatid pa rin niya ang binili ni Elsa. Pagdating doon ay inutusan ni Elsa si Mang Amor na dalhin sa kanyang kusina ang mga karne. Yun ang unang beses na pinapasok niya sa kanyang kusina si Mang Amor. Pagpasok nito ay nakita niyang may malalaking mga kawa doon. Ang akala ni Mang Amor, ang kusina ng bahay ni Elsa ay modernong estilo. Pero iba ang tumambad sa kanya. Makaluma ito at para bang napakarumi. Paglapag nito ng mga karne sa kahoy na mesa ay nagulat siya dahil paglingon niya ay naroon si Tinoy at may hawak na palakol. Isang malakas na pagpalakol ang ginawa ni Tinoy sa mismong ulo ni Mang Amor na bumiyak rito sa gitna na kumuha sa buhay ng amo. Matapos magawa ni Tinoy yon, ay isang matamis na halik ang ibinigay ni Elsa rito. Napakahusay mo talaga, mahal. Ngayon ay may karni na akong makakain. Ubus na ang perang iniwan sa akin ni na Itay, kaya naman malaking bagay na to. Nagustuhan mo ba, mahal? Walang-wala yan kumpara sa kaya kong gawin para sa'yo. Salamat, mahal, sa pagtanggap mo ng buo sa akin, ha? Walang anuman, mahal. Ikaw na ang pamilya ko ngayon. Isang mahigpit na yakap mula kay Elsa ang yumapos kay Tinoy. Yakap ng pagmamahal sa isang taong labis ring nagmamahal at tumanggap sa isang aswang. Oo, aswang ang pamilya ni na Elsa. Napatay ang mga magulang nito sa isang engkwentro at nakaligtas si Elsa. Gusto na sanang magbagong buhay ni Elsa, kaya naman bumibili na lamang ito ng karne ng baboy na kanyang kinakain. Ngunit unti-unti ring naubos ang perang naiwan sa kanya. Kaya naman dahil matindi ang udyok ng gutom sa kanya, ay napilitan siyang bumalik sa pagkain ng karne at laman loob ng tao. Tinanggap ito ng buo ni Tinoy at minahal niya si Elsa ng higit pa sa kanyang sarili. Ipinangako nitong ipagtatanggol niya ang kapareha at kahit pa siya mismo ang humanap ng makakain ng babae ay gagawin niya. Ayaw na niyang payagan na si Elsa ang mismong lumabas upang mambiktima dahil ayaw niyang matulad siya sa mga magulang nun. Umayag si Elsa sa paggarantiya ni Tinoy na siya ang maghahanap ng makakain nito. Ang sasakyang gamit ni na Tinoy at Mang Amor ay sinira at pinagpira-piraso ni Tinoy tsaka idinispatsa. Balita ang paghahanap kina Mang Amor at Tinoy, ngunit walang ibang nakakaalam ng lugar ni na Elsa dahil silang dalawa lang ang nagagawi doon. Sobrang tago kasi talaga ng bahay nun. Ikinonsidera na ni na Tinoy at Elsa ang isa't isa na mag-asawa.
Nakiusap si Elsa na wag muna silang mag-aanak agad ni Tinoy. Pumayag naman ang lalaki. Gusto daw muna ni Elsa na magpalipas ng ilang taon. Nagsimulang magtanim si Tinoy ng mga gulay at prutas sa bahay ni Elsa. At ang karne naman na ipinapakain niya sa asawa ay ninanakaw niya sa tuwing lalarga siya ng gabi. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Tinoy ng ilang buwan. Nabalitaan din niyang ang tinitignang anggulo ng pagkawala nila ni Mang Amor ay pagnanakaw. Nawawala kasi ang sasakyan pati na mga katawan nila. Malamang daw inilibing o itinago ng mga salarin o di kaya ay itinapon sa malayo. Lalo pa at alam nilang maraming negosyo itong si Mang Amor. Ikinatuwa naman yon ni Tinoy. Sa paglipas pa ng mga buwan, napapansin ni Tinoy na parang matamlay ang kinakasama at para bang namumutla ito. Para bang walang sustansya sa katawan. Tinanong niya yon kung anong problema. Ipinaliwanag ni Elsa na hindi raw sapat ang karne ng hayop na kinakain nito dahil ang dapat daw nitong kainin ay karne at laman loob mismo ng tao. Niyakap siya ni Tinoy at nangako ang lalaki na gagawin ng lahat para sa asawa. Tsaka naghalikan ng dalawa at gigil na naghubaran ng mga kasuotan tsaka pinagsaluhan ang init ng kani-kanilang mga katawan. Makalipas ang ilang araw, isang maingay na balita ang kumakalat. 3 bata raw kasi ang nawawala sa isang baryo. Ginawa ang lahat upang hanapin ang mga yon, ngunit bigo ang lahat na matagpuan pa ang mga ito. Lingid sa kanilang kaalaman na yun ang mga iniuwi ni Tinoy sa asawa upang ibalik ang sigla nito. Tuwang-tuwa si Elsa sa ginawa ng kanyang kapareha. Ngunit may pakiusap yun kay Tinoy. Huwag na niyang isama pang iuwi ang mga ulo nun. Hindi naman din daw kasi kasama yun sa kakainin niya. Kaya naman huwag na niyang dalhin. Isa na lang na problema pa nila yun kung papaano ididispatcha. Kuhanin daw ang utak at iwanan ang ulo. Ngumiti naman si Tinoy rito at sinabing masusunod. 1 linggo ang nakalipas. Isang biyak na pugot na ulo ng lalaki ang natagpuan sa isang talahiban sa isang baryo. Nawawala ang katawan nun at hindi matukoy kung sino ang salarin. Tuwang-tuwa si Elsa sa husay ng kanyang mahal na si Tinoy. Masagana rin sila sa pagkain dahil maging si Tinoy ay karne ng tao na rin ang kinakain. Nagpatuloy ang mga ganitong gawain ni Tinoy kaya naman naghasik na ito ng takot sa mga tao sa mga baryo. Idineklarang isang serial killer ang gumagawa ng mga karumal-dumal na pagpatay at pag-iwan ng mga biyak na pugot na ulo ng mga tao. Walang edad na pinipili. Binansagang mananabas ang serial killer na ito at wala pa ring nakatutukoy kung sino nga ba ang kinatatakutang salarin. Isang gabi, isang tila wala sa matinong pag-iisip na lalaki ang naglalakad sa napakadilim na kalsada sa labas ng isang sitio. Nagsasabi-sabi ito ng kung ano-ano. Hanggang sa mula sa dilim sa likuran nito ay lumabas ang isang lalaki. Nakasuot ito ng salakot at natatakpan ng itim na tela ang ilong hanggang sa baba nito. May hawak itong isang napakatalas na itak. Tahimik at marahan itong lumakad papalapit sa naglalakad na taong wala sa matinong pag-iisip na walang kamalay-malay
sa nakaambang panganib rito. Malapit na ang tinaguriang mananabas sa likuran ng lalaki at nang nasa 1 metro na lamang ang layo nito sa likuran ng bibiktimahin ay biglang lumingon ang lalaking nagsasabi-sabi at itinutok sa mananabas ang baril. Taas ang kamay! Huwag kang kikilos! Sigaw ng kanina lang ay lalaking tila wala sa matinong pag-iisip na isa palang pulis na nagpanggap na sibilyan. Imbes na sumunod sa pulis at matakot, mas naging mabilis ang kilos ni Tinoy at iwinasiwas niya ang itak na pagkatalas-talas sa mga kamay ng pulis na may hawak ng baril. Naputol ang mga kamay nun at nalaglag sa lupa ang baril. Sunod-sunod na naglabasan din ang mga iba pang pulis sa iba't ibang bahagi ng mga sulok. May mga mobile ring paparating. Mabilis nilang pinaputukan ng bantog na mananabas na si Tinoy. Napakabilis ng kilos nun. Maraming mintis sa mga pagbaril rito. Ngunit nagtamo pa rin siya ng maraming tama sa katawan, binti, braso at balikat. Sinubukang tumakas ni Tinoy, ngunit nagawa siyang masundan ng mga pulis kahit pa sa talahiban nito dumaan dahil sa bakas ng dugo nito at sa bagal na rin nitong umusad, gawa ng malubhang mga tama nito. Nang maabutan ay sinubukan nilang hulihin ang lalaki, ngunit nagtangka pang lumaban ito kaya napilitan na silang barilin pa ito ng makailang beses. Buhay pa rin ito at naghihingalo. Tila ayaw pa talagang mamatay. Sinubukan nilang dalhin yon sa pagamutan, ngunit hindi na ito umabot. Binawian na rin ito ng buhay. Noong parehong gabi ring yon ng pagkakapatay sa mananabas na si Tinoy, ay isang hiwalay na balita naman ng pagkakapatay sa isang aswang malapit lang din sa pinangyarihan ng engkwentro sa mananabas. Ilang sandali lamang daw matapos ang engkwentro kay Tinoy ay isang babaeng aswang ang sumugod at pumatay ng iilang pulis, ngunit isa sa mga ito ang nakapatay sa aswang. Si Senior Police Officer 2 Generoso. Siya ang nakipaglaban sa aswang gamit ang kakayahang ipinasa pa sa kanya nang namayapa niyang tiyuhin. Taglay daw niya ang kabal at kakayahan ng isang mutyang kayang makipagsabayan sa mga aswang. Siya ang parehong pulis na nakatalo at nakapatay sa mga magulang ni Elsa noong makaengkwentro sila sa parehong baryo. Doon natuldukan ng karumal-dumal na pagpatay sa mga magkakalapit na mga baryo. Unti-unting nawala ang takot at bumalik sa kapayapaan matapos magapi ang pamilyang aswang na namemeste sa mga ito at ang kinilalang bantog na mananabas na asawa ng aswang. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento at kung bago ka lang dito ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell at of course paki-like mo na rin ang kwento na to and paki-share mo na rin para mas dumami pa tayo. So sa mga dati na nating listeners, kung mapapansin ninyo nawala yung mga lumang kwento no and medyo nawala tayo matagal, so alam nyo na kung ano nangyari. And huwag kayong magalala, yung mga series natin especially and yung mga mapipili natin na mga ngingilang kwento ay ibabalik natin yan, i-recreate. And of course yung series na hindi pa tapos ay itutuloy natin yan, lalo yung kwento ni Isagani. Ayan, and sa mga mga paborito nyong series dyan ay babalik din natin yan. Huwag kayong magalala, ayusin natin yan. And ayun, ano pa ba? So ayun, tuloy-tuloy na tayo ano? At maraming salamat palagi sa inyong suporta at sa patuloy niyong pakikinig sa ating mga kwento. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Ingat ang lahat, maraming salamat.
Kita-kits sa ating next na kwento. God bless everyone.